Good morning, minsan pa po sa mga Doctor of Ministry student. Ano po? Our subject is man, his nature, and destiny. Dito po tayo sa sumunod na pag-uusap po natin. Page 11 yata, 13, tama. Proofs that man has a soul. Mga patunay na ang tao ay merong kaluluwa. Ako. Sige po, tayo muna ay manalangin. Sige, Pastor Joel, buksan mo sa prayer. Pag-aaral ngayon, Panginoon, madami po na unahin niyo kami, O Diyos, sa mga panalangin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga hatid ng pagtuturo sa amin, O Diyos, sa langit po namin, patuloy niyo sa gamitin, Panginoon, upang kami po ay bagong matuto sa mga bagay na pinagagawa namin. Buksan niyo ang aming mga kaisipan, Panginoon, at ito po ay matutunan namin. Maraming salamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay. Proof, no? Mga patunay. Mga talata na nagpapatunay na ang tao ay merong kaluluwa. Opo. Kasi yung dalawang term na napag-usapan natin noong nakaraan, unang termino o terminology, man is a soul or man has a soul. Opo. So, pakibasa nga, Pastor Edwin, yung unang paragraph. One advocate of a variation of conditional immortality, arguing that the whole man, including the body, is a soul, has stated, when we say that man has a soul, we speak the language of Plato. When we say that man is a soul, we speak the language of the Word of God. Let us put this statement to the Berean test and see whether it will stand. Okay, so kailangan natin maging Berean tayo. Di ba? Ano ang sinabi sa 11:17 ba ng Acts? Yung mga Berean o 17:11? 17:11. Tingnan natin ang 17:11 ng Acts. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yun, di ba? Yan ang Berean mindset, Kaya kailangan talaga mag-aaral, Kailangan talaga sipatin maigi. Ano ba talaga? Man has a soul o man is a soul? Pwede bang gamitin yung dalawang terminology na ito, di ba? O dalawang mga termino nga, di ba? Ito na po mga Berean, sabi na that these were more noble-minded than those in Thessalonica. Ayan, di ba? Noble-minded daw, kaysa sa mga taga-Thessalonica. Sabi yung mga taga-Thessalonica, hindi noble-minded. O medyo lang. So, bakit? Bakit noble-minded itong mga Berean? For they received the word with great eagerness. Yan ang unang katangian, Receiving the word with great eagerness. And after that, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Yan, di ba? So, we need to examine. Amen? So, scrutinizing, evaluating, di ba? Kung ano ba talaga ang tama. Okay, paragraph number 2. Pakibasa nga, Pastor Nards. If the soul is the whole man rather than the tenant of the body, what did Jude mean when he said, but his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn? Job 14:2. How could David have said, by inspiration,
I lift up my soul. Psalm 25 verse 1. How could we have said, bless the Lord, O my soul, and all that is within me? Psalms 103:1. Why did our Lord speak of those who can kill the body, but are not able to kill the soul? Matthew 10:28. And what could Elijah have meant when he prayed, let this child's soul come into him again? Kings, 1 Kings 17:20. Okay, so ano ba? Man has a soul o man is a soul? Parang pwede kami yung dalawa, parang sigurado eh. So, may paggamit, ano? May mga paggamit. Tingnan, yung mga talata na binanggit dito. Ano ba? Ito ba ay man has a soul o man is a soul? O meron pa bang another term about soul? No? Parang yun lang po. Parang sinasabi ko, man is a soul. So, sabi nga sa unang paragraph natin pinag-usapan, sabi nga, when we say that man has a soul, na merong kaluluwa, ito raw po, speak the language of Plato. Tama? Yun pala yung stand ni Plato. Ano yung stand niya? Merong soul. May kaluluwa. At when we say that man is a soul, we speak the language of the Word of God. Or, in other words, meron pa bang pwede ring, when we say that man has a soul, we also speak the language of the Word of God. Amen. Di ba yung pinag-usapan natin nakaraan? Pwede naman interchangeable yung gamit, no? Ito po yung mga talata. Ang sabi ng Job 14:22, But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn. di ba? Merong isang bahagi binanggit, flesh. Di ba? Ano raw nangyari sa flesh? May masakit. Puno-puno ng pain, nakaramdam ng ng pain, no? So ano naman ang kaluluwa, bahagi ng kaluluwa rito. Nagmo-mourn daw yung kaluluwa. Yung kaluluwa, di ba? So hindi siya yung life, hindi siya yung buhay, Hindi yung breath of life, So merong dalawang bahagi ang binanggit dito, walang binanggit yung spirit. Body and soul. Body and soul lang ang binabanggit. Yung katawan ang nakakaranas ng pain, ang nagmo-mourn naman, sa Tagalog yung mourn, ano yun? Namamanglaw. Nalulungkot, nalulumbay, nagluluksa, yun, pinakamatindi, luksa, Nagluluksa naman yung kaluluwa. So, nung sinabi naman ni David sa Psalmo 25:1, sabi ng, I lift up my soul. Ano yun? One part of the body? One part. O the whole part of the body? The whole part of the human being? Maaaring yung kabuuan niya. O, kaya makita nyo rin nga no? Kanyang kabuuan. Lahat-lahat. That is within me. So, sabihin, within me, yung kanyang soul, yung kanyang spirit, lahat. O, di ba? Kompleto yon, full being yon. Nung sinabing soul dito, kaya tinatisipat natin yung pagsipat natin sa mga talata. Kasi ginamit ang soul eh. So may, yung una, isang bahagi ng katawan ng tao. Tama ba? Yung yung Job 14:22. Sa 25:1 ng Salmo, nasabi ron, to you, O Lord, I lift up my soul. All. Diba? Oh. Kasi may yung paragraph niya, ginawad ko. Lift up my soul. The whole being. Hindi po siya. The three parts of the body ni David. Sabi niya, sa iyo, Panginoon, ay aking nililift up ang aking kaluluwa. And I lift up my... I lift up my soul. Diba? Tingnan yung paggamit, So, sa 103, verse 1 ng Salmo, ano sabi niya?
Awit 103. Ayan, si Madam Leia. Thank you po for watching. Nanonood din si Madam Leia. Of course, si Sir Jairus Benjamin Montero. Thank you po for watching. Jersey, Jeremias, Emily Panit. No? Ayan. Okay, ang dami. Frederick, thank you po. Okay, stay tuned lang po kayo. Tayo po ay mag-aaral ng malaliman ng salita ng Diyos. Okay. Sa loob ko ay magpupuri sa kanyang banal na pangalan. Ano raw? Lahat, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Kaluluwa ko. At lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Inuutosan niya sino? Sino inuutosan niya? Yung kaluluwa niya. Yung kaluluwa niya? Opo. Bless the Lord, O my soul. Oo. Purihin mo, o kaluluwa ko, At lahat ng nasa ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa At ang lahat ng nasa loob ko ay ay magsisipuri sa sa iyo. kanyang banal na pangalan. Ibig sabihin, soul is referring to the whole person. Opo. Pag nagpuri ang kaluluwa, ayon kay David, Lahat. every part of his body will praise the Lord or praise Him. Amen? So, may tama din si Plato. Not all his benefits. Another one, Matthew 10:28. Si Jesus Christ naman ang nagsabi rito. Matthew 10. Huwag kayong mga takot sa mga sisipatay ng katawan. Dapat hindi na nakakapatay sa kaluluwa. Oh, Kundi bakit dito? bagkus, Iba naman, magkaiba. Takutan ninyo yaong makapagpuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Oh, ibig sabihin, And fear not them. Kaluluwa. no, body Body, is soul. different from the soul. No? Soul is different from the body. Ang katawan, mamamatay. Pwedeng mamatay. Di ba? Pero wag niyong katakutan yung ano. Sabi ko, Pumapatay ng katawan. ang katakutan ninyo yung pumapatay ng kaluluwa. Ay bakit hindi naman sinabi si si Spirit diyan? Espiritu. Bakit? Bakit kaluluwa lang ang ano? Sa katawan sa impyerno. Ano, si Satanas pwede pumatay ng katawan? Tama ba? Katawan. Yes. Pwede. Sa Pwede. bibigay siya ng Pero hindi niya kayang pumatay ng kaluluwa. kaluluwa. Oo. Hindi kaya. Sino lang pwede pumatay ng kaluluwa? Sunod lang po. Ang Diyos. Diyos, Ang, Ama. ang Diyos ang po pwede magdala doon sa impyerno. Kaluluwa ng impyerno. Oh. Nawala si Spirit. Dalawa lang bahagi ang binabanggit. Wala. So, Kasi babalik ka na. yung spirito kasi Sa amin. yung sa amin. Babalik sa- Ang talaga nga talaga sa tao. Kaluluwa. Bakit niya kaluluwa lang? Balik na naman tayo sa ating pinag-usapan. ibig sabihin, yung usapan niyan, yung Kristiyano, yung saved At ng saka tao. yung isip. Sabihin, kahit, halimbawa, yung katawan mo mamatay sa sakit o mamatay kung ano man, Mm. okay lang yun. Okay lang. Yung soul mo, punta na sa langit. Napunta naman sa langit, sa piling ng Diyos. Oo. Pero yun nga, how about the Spirit? Bakit walang sinabi? Kasi pabalik sa Panginoon. Sabi kasi yung Yung espiritu, yung hininga, buhay, babalik sa Diyos. pinahiram lang ng Panginoon. Kaya Hindi, automatic. Spirit. Anong, kasi ito na yung dalawa ang ibig sabihin ng Spirit. Ecclesiastes 12:7, Spirit ang ginamit. But it is referring to life. Buhay. Opo. But in connection to the three parts of man, hindi po ang life, ang buhay. Lahat tayo merong life, merong buhay. Pero yung tatlong bahagi ng tao, body, soul, and spirit. So, yung sinabi ni David, bless the Lord, O my soul, in all that is within. That is within me. Meron na. So, kung ang kanyang kaisipan ay purihin ng Diyos,
papurihan ng Diyos, ibig sabihin, ito yung dictate ng kanyang spirit sa kanya. Mm. Sa kanyang soul na Praise purihin ang niya ang Lord. Panginoon. So, umaagbis siya sa sinasabi ng Espiritu. Oo. Ang kanyang Espiritu na yung kaluluwa niya, yung kanyang mind, emotion, and will ay magpuri sa Panginoon. Mm. So, yung The Spirit, Okay. hindi man nabanggit yung Spirit, Oh, pero hindi na nabanggit. hindi siya nabanggit, pero yung the way na gusto niyang gawin, indudyok ng Buong Spirit. katauhan niya na yon, Yes, the body, soul, and the indudyok ng spirit. sa kanya Oo. yun, na purihin. Oo. Kasi ang soul, kung hindi siya mag-agree, doon sa sinasabi nilita ng Espiritu sa kanya, hindi niya gagawin na purihin ng Panginoon. Kasi ang gusto ng soul, ano lang, kumbaga, laman lang. Happy lang. Laman lang siya kasi yung isipan niya, yung damdamin niya, yung kalooban niya. So, yun nga, Gusto no? niya, yung hindi para sa Diyos. Diba sabi niya? Laban niya doon sa The bless. Romans. Yun, no problem with that, eh, no? Yun. Sabi niya, inutusan niya, bless the Lord, O my soul. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. At pagka, sabi, yung tinutukoy niya, the whole Being, no? the whole part of human body, of human life, di ba? Tapos nandiyan na, tapos sinabi niya, and all that is within me. Lahat ng nasa akin, magpupuri na kay Lord. Sama na yung Spirit. No. No. Hindi nga lang nabanggit ang spirit, ano? Pero, and all that is within me. Ang problema, ang ano nga dito, yung Matthew 10:28. Di ba? Feel not dead Na, the body. meron daw sabi nga, do not fear those who kill the body. Oh, sino yon? Pumatay ng katawan. Yung pwede pumatay ng katawan. Russian Gab- film. gab niya. Pwede si Taning, pwede rin, ano? Pwede yung tao, patayin yung tao. No? Nakakapatay O ano man, na po pwede pumatay ng katawan. But are unable to kill the soul. Diba? Hindi kayang pumatay. Sino man yan na po pwede pumatay ng katawan, hindi naman kaya pumatay ng kaluluwa. Huwag daw katakutan. But rather, fear Him who is able to destroy both soul and body. Kanino dapat matakot? Sa Panginoon. Sa Diyos. Doon sa Diyos na may kakayanan pumatay ng katawan at ng kaluluwa. Diba? Paano papatayin ng katawan at kaluluwa? O, dadali sa impyerno. Sa impyerno. In hell. So, dalawang tinutukoy nga bisag dyan. Oo. Isang mananampalataya, saka isang hindi mananampalataya. Okay? Na tinutukoy ng Panginoon. Kasi sabi niya, isang mananampalataya, kamatakot sa mapatay ng laman, pero hindi ka Oo. pumatay ng kaluluwa. Kaluluwa. Oo. Matakot ka doon sa kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa. Ng kaluluwa. So, Oo. so person ba yung tinutukoy ng Lord? Yung unbeliever, mamamatay both. Oh. Katawan at saka kaluluwa. Ang katawan mamamatay, yung kaluluwa ay hahagi sa hell, dadalhin sa hell, di ba? So yun ang yun ang pwedeng gawin ng Diyos, no? Pero meron binabanggit na sabi ron, huwag ka raw matakot sa mga pumapatay ng katawan. Katawan lang, di ba? O sino yung pwedeng pumatay ng katawan? Pwedeng kapwa. Pwedeng Yun. ano. Tao, kapwa-tao, Taong inadyo ka ng si, kaaway. si Satanas, di ba? Maaaring Yun ang ano eh. sa No? karamdaman. Pero unable naman to kill the soul. Wala siyang katawan. Kaya nga sabi niya roon, ang katakutan ninyo, yung merong kakayanan to destroy Kaluluwa at saka both body and soul in hell. Ano? So, yun ang sinasabi. Okay. Another one. 1 Kings chapter 17, verse 21. Sabi nun, let this child's soul come into him again. Oh. Ano yun? 17:21. Let this child's soul come into him again. Sa English version yun. First King. Ito sa Tagalog. At siya'y umunat sa bata na makaitlo at dumain sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito.
Babalikin ang kaluluwa. Opo. Diba? Nung bumalik ang kaluluwa, what happened? Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang Nabuhay, kaluluwa ano? ng bata ay bumalik Bahagi? sa siya ay muling nabuhay. Bahagi ba ng isang tao? Yung kaluluwa na tinukoy sa 17? O bahagi po. Bahagi. One part? Diwa, yung diwa. O diwa? Diwa. O buhay? Buhay, diwa. Pag sinabi kasi ng soul, yun yung Bumalik sa kanya. kanyang Ano yun yung kanyang feelings, Feelings. isip, damdamin, kalooban. Sabihin, ano Oh, yung- ito, diwa, ano? Diwa yung... Ito, tinatin yung soul. Kasi tinatin yung, kaya ka ang Berean, kailangan maging Berean tayo eh. Hindi porket soul ang binanggit. Iniisip natin, isa sa bahagi ng tao. Di ba? Hindi tayo nagkakamali-mali eh. Dito sa NASB, then he stretched himself upon the child 3 times and called to the Lord and said, O Lord my God, I pray you, let this child's life return to him. Dito soul. Dito soul. soul. The boy breathe. Breath. Sabihin, Oo. Dito Diba? naman soul. Oo. Let this Diyan, child diyan kayo soul maging Berean tayo Amen. diyan. Ganyan kailangan maging Berean. Kailangan mo sipatin siya. Ano ba siya? Is it one part of the body? Is it life itself na galing kay Lord? Buhay, breath? Hininga yung... Di ba? Or is it the whole being of a person? Isang bahagi ng James version. Oh. Life. Iba na naman yung life, ha? Di ba? Hininga. Life. Buhay. Buhay. Hiningahan ng Diyos. Dito ginamit siya, kung ito ginamit, yung life, soul sa King James, tama? Sa King James also. Di ba? Sa Ecclesiastes chapter 12, yung life, spirit naman. Kailangan pala iba-ibang... Tingnan nyo, no? Oo. Kaya kailangan maging Berean ka talaga. Kaya maraming mga nagbabasa ng Bible. Pabigla-bigla ang pagbibigay ng kahulugan, interpretation. Mali naman pala. Tama ba? Oo. Kailangan pala iba-ibang Check. Bible lang hawak. Hindi, for sure ka. Hindi pa mo magkakahalin tulad, magkakamuka. Gumamit ka ng ng Hebrew word o kaya Greek word. Greek word, Oo. kaya Hebrew. Gamitan mo na ng Kung para, ano, oo. talaga, understanding na. Referring to the whole body ba? Whole person? Or referring to the one part of the body? Or referring doon sa tinatawag na hininga o buhay? Diba? Katulad niya, yung pinag-usapan natin, Hades or Hades. Is it referring to the grave or referring to the hell? Diba? Sheol. Dalawa ang Sheol na ibig sabihin. Referring to the grave or referring to hell, na literal na hell. Impyerno. Diba? Dapat iba-ibang... Kaya tingnan mo yung Bible original na lang. salin. Paano masisipag yan, Bishop? Di ba? Paano masisipag yung mga bagay na gano'n? Ano tayo? Tingnan nyo, yung Berean nga Acts 17:11. No? Di ba ini-examine? Paano examining the Word of God. Don't just conclude agad na magbigay ito na yun, ito yun. Kaluluwa yan, o ano yan. Huli ka kagad pagka bigay ka ng... Oo. Tingnan ko sa King James version, yung life sa 1 Kings 17:22. Mm. Yung life na tinutukoy doon, yung nepes. Nepes. Which soul or breath. Mm. Sabihin, yung breath, spirit, breath of life. Oo, di ba? Yun yung tinutukoy. Ginamitan ng salitang nepes kasi may minsan ginamit ruwak. Ruwak pa kasi is, ano yun, Oo. yung sa, ano rin? Hebrew? Savior. Oo. Breath din eh. Oo. Oh, kaya nga, kailangan, yun, yung mga term na yun. Kaya si Suriano pag nagkikita sa bahay, marami Kaya- Bible dun eh.
May Greek word pa, may Hebrew May word. Greek, may Hebrew. Para hindi ka madali. Mm. Acts. Di ba? Kaya katulad niya, mababasa mo, love. Daming ibig sabihin ng love. Oh. May eros, may agape, Oh. di ba? Oh. Pag nga nabasa mo world, daming world eh. Minsan yung world na tinutukoy, tao. Minsan yung tinutukoy ay yung mundo. Mismo yung mundo natin ang ginagalawan. Minsan naman yung world na tinutukoy yung mga gawa ng mga tao sa mundo. Worldly. Oh. Di ba? Di ba? Yung mga tao. So ganyan po. Malawak. Hindi nila. Talaga. Hindi nila. Mm. So, let this child's soul come into him again. Ano yon? Yung soul na to, binanggit. Buhay. Buhay. Di ba? Hindi yung isang bahagi ng tao. Amen. No? Amen. Yung life itself na galing doon sa bata. Sabi niya, nawa ibalik ng Diyos yung hininga niya, yung buhay niya. His breath or her breath. Okay? Ano? Klaro? Amen. Yung buhay. Oo. So, dito pala, puro soul ang binanggit, pero iba-iba kahulugan. Amen. Depende sa Oo. translation niya. Di ba? Conforme dun sa Hininga talatang talaga yung pinag- ano talaga sa ano. Hininga sa bata. Yung- Hininga, di ba? Sa ano. Pero sinabi niya, soul. No? Lalo sa King James Version, talagang ano yan. No? Kaya kailangan mo siyang tignan yung ano. Ito, next, pakibasa nga, Pastor Joel, yung sumunod na mga paragraph. Dito na tayo sa Some annihilationist. Meron ka ba? Oh. Some annihilationists against claim that all this merely has to do with the physical life of bread, but how could David give up his life to bread? And what could our Lord have meant by saying that men could kill the body but could not kill the life? Further, what does Paul mean by outward man and the inward man? Okay, tuloy mo. In 2 Corinthians chapter 4, verse 16, why does he speak of our earthly house of this tabernacle? Why does he speak of being at home in or absent from the body? What does he mean by his statement that in one experience, he was either in the body or out of the body? What does Acts chapter 15, verse 24 mean by the term subverting your souls? Or in 1 Peter chapter 1, verse 9, by the salvation of your souls, or Romans chapter 2, verse 8, 9, by indignation and what? Upon every soul of man, that does evil, while does John wish for Gaius, that through mayest prosper, and being healed, even as thy soul prosper. All this testifies to the fact that man has a soul as a distinct part of his being, an immaterial inner man. Indeed, there is still another and higher part of man's being, the spirit. Okay? So, ito po, no? Ano yung grupo ng mga annihilationists? Usapan natin nakaraan. Ito yung ano yung Seventh-day Adventist, Church of God, sila yung Walang hell. walang head sa kanila. So, Jehovah's Witness, Totally Jehovah's destroyed. Witness. So ano yung kanilang claim? Lahat daw ito, lahat, no? Lahat ng mga talata na to. They will claim na ano daw to? Has to do with physical life or breath. Physical life or breath. Pero kung physical life nga or breath yan, sabi, bakit sinabi ni David, lift up his life or breath? Good hour. Tapos sabi, yung ano, no? Yung sinabi ni David kanina, sabi ni David, I lift up my soul. Nung sinabi niya, I lift up my life. Parang ganon. Or breath. Yeah? Kaya kailangan talaga yung maayos, tamang pagbibigay ng interpretasyon sa mga talata po na ito. At yung sumunod, so yung sinabi naman ni Lord, ano?
have meant by saying that men could kill the body, but could not kill the life. Yun ba? Oh, alam na. Kasi nga soul eh. That is soul, oh. Di ba sabi ni Lord, ay huwag niyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Ang katakutan ninyo yung pumapatay ng katawan at saka kaluluwa. Oh, ibig sabihin kung life yan, di ba? Parang ganun eh, no? Oh, ang katakutan niyo yung pumapatay ng katawan at saka ng buhay. ng life. Eh parang ganun din. Di ba? Kailangan talaga si Pati ng Oo. Alam niyo ano, maulagi ng translate. Kung sasang-ayon ka kay sa mga grupo ng mga annihilationists, ano? Oh. Ayun, dalawa. Further, what does Paul mean by outward man? Di ba? Meron siyang binanggit, outward man. Sino, ano yun? Katawan. Physical body. And the inward man. 2 Corinthians 4:16. May katawang panlabas, no? Or physical body, tsaka yung inward. Oh, meron pa rin siyang binanggit na ano? Sabi niya, why does he speak of our earthly house? Ano yung earthly house? The body. No? Of this tabernacle in 2 Corinthians 5:1. No? Ito yung earthly house of the of this tabernacle. Oh, another one. Why does he speak of being at home? No? Or absent from the body? 2 Corinthians 5:6 and 8. Para bang sinabi no? Di ba? To be present in the Lord is to be absent in the body. No? What does he mean by statement that in one experience, he was either in the body or out of the body? Oh, may mga ganun ano? 2 Corinthians 12:2. Basa nga 2 Corinthians 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Meron siyang kwentong gano'n, ano? Yan, that is his personal experience. Siya na tinutukoy niya roon na nakaranas ng gano'n. Si Paul mismo yun. So, how about in 1 Peter 1:9? The salvation of your souls. Na inyong tinatanggap ang layunin ng iyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng iyong mga kaluluwa. Pagkaligtas ng inyong kaluluwa. So, ano yan? Kung life yan, breath ba yan? Di ba? Kung ikaw ay annihilationist, paano mo siyang, ano yun? Para pagligtas na inyong buhay. Ano yun, di ba? So, hindi na Ng inyong life. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong may naman yung Oh. Di ba? So, how about 15:24 ng Acts? Sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangagbagabag sa inyo ng mga salita na isininsay ang inyong mga kaluluwa na sa kanila hindi kami nangagutos ng anuman. Oh. Ano yung isininsay? Ano yung nasinsay? Nanggagabag. So, since we have heard that some of our number, to whom we gave no instruction, have disturbed you with their words, unsettling your souls. Oh. Ano yung souls diyan? Soul diyan? Buhay? Annihilationist ka? Buhay yon, life. Kaluluwa na naman. Oh, di ba? May kaluluwa na naman na binanggit. Ano rin na-disturb? Nababagabag yung Ano yung binagabag? kaluluwa nakalagay dito. No? because we have Na, dinisturb ng mga words
na hindi na ilinyada yung kaluluwa? Binanggit kasi ng kaluluwa, Bishop, parang tumutukoy sa kabuuan ng isang... May mga pagkakataon na gano'n eh. Kabuuan ng isang tao. Parang kabuuan eh. No? Pero minsan breath kasi siya eh. Hindi breath. Hindi ba rin Kaya talagang maingat ka dyan sa pagbibigay. Breath diyan, ang ibig sabihin ng soul diyan. Sabi roon ng 24, kakaiba. Ang 24. unsettling your souls. For as much as we have heard, that certain which went out from us had troubled you with words, subverting your soul, saying you must be circumcised So, and keep the law. Romans chapter 2 verse 8 to 9, by indignation and wrath, no, upon every soul of man that doeth evil. Roma 2:8. Ano yung sa ano? Ang Romans? sa mga kalaaway ay mga hindi nagsisikalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan, kabigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Ang daming banggit ng soul, ano? Ang Ibig sabihin ba, ang soul ang siyang, ano? Ang magdurusahan doon sa kabilang buhay. Yung espiritu, hindi. Depende Bishop eh. Kung nasaan nga yung kaluluwa, nandun. O, yun na yun, ano? Yun po yun. Kaya, Kasi kung hindi Pero- sa save, spirit niya, isa save, spirit niya dead. Kasama rin yun sa ano. Ngayon kung save siya, buhay yung spirit. Both, kaluluwa tsaka ano, papunta roon. Spirit soul, doon siya Oo. pupunta. Kaya kung ano yung decide ng kaluluwa, doon din yung yung spirit. spirit. So, balikan natin ang Ecclesiastes 12:7. Ano sabi ng 12:7? Yung babalik naman. Oh, yung katawan babalik sa lupa at ang espiritu ay babalik sa Diyos na may bigay nito. Yun yung buhay naman na sinasabi. Life naman yun. Oh, kaya di ba no? Para life naman yun, buhay naman yun. Oo. Sa kanya. Diwa naman dito. Diwa, Opo. Ang buhay. Ecclesiastes 12. Hebrew niya is ruwak, means wind or breath. Same. Oh, hindi ba kayo naguguluhan? Okay na naman. Hindi naman ano. Pero kasi lang pala Bishop, kailangan pala talaga. Busisi Kaya- talaga. Oo, di ba? Sa mga Supply, kapag ka na, nagbigay ka ng bigay. Ano to eh. ano ma-sensitibo siya. Sensitibo ito kasi yung Sensitive eh, no? sa Sydney, nag-usap yung Filipino pastor sa yung Then shall the dust return Taiwanese na to pastor. earth. As it Hindi was. nagkaayos eh. Hanggang madaling The araw. spirit shall return. Tungkol sa Marisol yung spirit. Yan lang, body, soul, and spirit. Dapat nag-ano siya. Pastor Freddy Santos. Word study sila, Greek at saka Hebrew. Yun, ay. Yun ang kailangan talaga para... Yeah, no? Kailangan Using may- original language talaga. Original language magbabase. Oo. Yun. Kaya mahalaga talaga yung... Kasi sa English isang salita lang eh. Soul, eh. Oo. Kailangan talaga may Hebrew po. May Greek word. Ay, nung binanggit yung ano, yung 3 John 2. 3 John 2. May dalawang bahagi ang binanggit, ano? Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yun, di ba? Gaya ng pagginhawa. Sabi rin, ano? Above all things that you may prosper. Sabi, why does John wish for Gaius that thou may prosper, be in health, even as thy soul prosper? Prosper. O ito, tumutukoy ito sa Iba yung katawan. Oo. May isang, di ba? Sa kabuuan ito. Kabuuan ba? O ano? Kasi may unang binanggit, ano? Katawan eh, no? Dapat eh. Sabi eh, Yes, prosper. Dahil sa ginawa ng pali. Kaluluwa. sabi nga eh, all this testifies to the fact that man has a soul as a distinct part of his being.
an immaterial or inner man. Yung soul, immaterial or inner man. Indeed, there is still another and higher part to man's being, the spirit. Kaya pa pala. Higher, the spirit. Kaya pa. Body, soul, and spirit. Pinakamataas, ilalabas ka ng pinakamataas yung spirit. Spirit. Okay. Tuloy natin. Paul wrote by inspiration to Thessalonian believers. 1 Thessalonians 5:23. Take note, ang kausap dyan, Thessalonian believers. 5:23 ng unang Thessalonica. At pakabanungin kayong lubos ng Diyos, hindi nakapayapaan at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay inatang buo na walang kapintasan sa pagpapalito ng ating Panginoon sa Kristo. And sabi nga, and the very God of peace sanctify you wholly. Buo na to, no? And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Oh. Huli, no? So, Kabuhan. yun na. Binanggit na yung tatlo. Spirit and soul and body be preserved blameless Walang kapintasan. unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So, tingnan natin, ano? Okay, basa nga, Pastor Berinya, yung sumunod na paragraph, page 14. Surely. Surely the apostle was not praying here for the sanctification of the body and its life, and the breath that produced it, for the physical life need that not be sanctified, and the breath that produced it was of God. Furthermore, if such a prayer were possible, it would have been made for the body, the soul, and the spirit, not the spirit, the soul, and the body, nor does the spirit here refer to the new man, as some teach, for the new man does not, indeed cannot sin. Okay, so, Efeso 4:10. interpretation, what does it mean? Anong kaulugan niyan? Ano ibig sabihin? Surely the apostle Sigurado ang apostol ay hindi praying nagdarasal. So, yung 1 Thessalonians 5 yun, 23, na kanina pinag-usapan natin. Ano yung prayer niya? Huli, di ba? Pambuhay Mm. Sabi, surely, sigurado raw siya, nagurado raw na yung apostol, na si Pablo, he was not praying in 1 Thessalonians 5:23 for the sanctification of the body and its life and the breath that produce it. No? For the physical life need not be sanctified. No? Ang physical life daw, hindi raw pwede masanctified. And the breath that produced it was of God. Yung breath naman, no? Galing kay Lord yan. Buhay, di ba? So, furthermore, if such a prayer were possible, it would have been made for the body, the soul, and the spirit. Body, soul, and spirit. Not the spirit, the soul, and the body. Ano kaibahan ito? Body, soul, and spirit. Hindi yung the spirit, the soul, and the body. sa katawan. Oh. Sa bagong tao. Oh. No, may Tagalog ka niya? Tao, opo. Hindi nga makibasa nga. Sabi po rito, tiyak na ang apostol ay hindi nananalangin dito para sa pagpapabanal ng katawan. At Banal ng ang buhay katawan. Nito,
ang hininga na nagbunga nito, sapagkat ang physical na buhay ay hindi kailangan pabanalin at ang hininga na nagbunga nito ay sa Diyos. Hindi pa rito kung ang gayong panalangin ay posible, ito ay ginawa para sa katawan, sa kaluluwa at sa espiritu. Hindi sa espiritu, sa kaluluwa at sa katawan. Ni Okay. ang espiritu dito ay tumutukoy sa bagong tao, gaya ng itinuturo ng ilan, sapagkat ang bagong tao ay hindi sa katunayan, ay hindi maaaring magkasala. Sa Ephesians katunayan, 4:24. 24 po. Opo. Ang bagong tao, Opo. Sa katunayan, Sa katunayan ay hindi maaaring hindi magkasala. maaaring magkasala. For a new man. Basta nga, Ephesians 4:24. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, the new man. Ephesians 4:24. Sabi diyan. And dito yun, ano? That you put on the new man, The new which self. after God is created in righteousness and true holiness. Bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa Created in righteousness and through holiness. magbihis. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, ang spirit po ay Galing sa Diyos talaga eh. matuwid Ah. at banal. Matuwid. Ginawang Opo. matuwid at banal. Banal. Pag sinabing new man, ito yung born again Bago ng- spirit. bago The ng spirit of nilalang. man. Na nagmula sa Diyos talaga, ipinanganak na ng Born Diyos. again. Yes. New man, born again. So, of God. Opo. New man cannot Walang sin. panganak, Yes, cannot sin. walang kasalanan. Kasi ito yung ito yung Hindi na dapat binalal ng Diyos, magkasala eh. yung espiritu ng tao na Kasi patay, dating patay, nung binuhay. nag-born again, nagkaroon Ibig sabihin, when we become a Bagong Christian, buhay. hindi ka na magkakasala. Hindi ka sa na espiritu po. sa espiritu. Yes, sa espiritu. Pero sa katawan, Nagkakasala. Kaya may conviction eh, no? Kasi ang espiritu natin. so ang pinabanal, spirit. Opo. Spirit part. Kasi the moment you got born again, nag-start na ng sanctification yung soul mo. Kasi ang na-born again lang naman sa iyo, your spirit, not your whole being. Kaya nga sabi Opo. ko So, sa Oo. proseso po, the spirit, ginawang, ang tawag doon, may tawag doon. Justification. May tawag pa isa. Kaya nga kanina So, sabi- yung soul, dumadaan sa proseso ng sanctification. And then yung ating body, dadaan sa proseso ng glorification. So, yung ating spirit, siya yung unang dumaan doon sa Blameless. sa Ay, So when we become a Christian, ang na-born again, spirit. yun, Kasi yes. nakalagay din kanina, hindi sinasanctify yung katawan, kundi yung spirit. Hindi, ang sanctification referring to the soul. At saka Kasi sabi sa John sanctification sa soul yun eh. baka sa soul. 1:13, di ba? John 1:13 na ipinanganak ng Diyos, hindi sa kagustuhan ng tao, kundi ng Diyos. Tsaka mahina yung sabi mo, mahina ang katawan. Kasi kung na-born again ka, ano ang na-born again sa'yo? Spirit ang una. Kasi Oo, hindi eh. naman yung katawan eh. Hindi naman yung Kasi katawan. ano Hindi yung siya- na-born again sa'yo nung ikaw ay na-born again. So, yun yung dapat maliwanag kasi ang ano lang, kabuuan mo na born again ka Oo. lahat. Eh kung babasehan natin yung Ephesians 4:24 na sabi na hindi na nagkakasala. Eh Oo nga, anong parte ng katawan mo na hindi na nagkakasala? Oo. Kasi sa katotohanan, yung aking soul, nakakaramdaman ko ng hindi maganda, hindi kalooban ng Diyos. Yung aking katawan, makakagawa ng hindi maganda. So anong bahagi ng aking pagkatao ang Spirit. hindi na nagkakasala? Spirit. Yung higher part ng katawan ng tao. The spirit being. So, yung spirit. Kasi di ba, parang ano eh, yung inner man natin, soul. Yung higher part, Higher part, spirit. Yes. Ayan. Opo. Yung body, prone para magkasala pa rin. Yes. Nga. Kaya, Sabi mahina rin. kaya di ba, may Bulok. ibig ang Oo, espiritu, bulok, nakasakit. datapot mahina ang laman. Naglalaban May kasi ibig ang sila. espiritu, mahina So, ang nung na-born laman. again po tayo, hindi lahat yan binago ng Lord. Oo. Yung Oo, spirit di ba? na dating Talaga. patay, Yun ang binuhay. 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 And then, Oo. i-start na po yung
sanctification, yung soul na kailangan makinig siya sa Espiritu, ito ang dapat mong gawin. Mm-mm. And then, kung ano yung desisyon ng soul, yun naman ang Yun ang gagawin ng magiging body. ano ng katawan, Yun naman reaction. ang reaction ng katawan. Katawan. So, Tapos, yung katawan natin, Sa body, lagi may labanan. Opo. Yes. Kaya Good and evil. Opo. dapat magkampi ang Espiritu at saka soul. Yes. Ah. Ngayon, pag nagkampi ng soul at saka katawan, Tag- masama ang kanyang wala. gagawin. Mapupunta sa Ayan, mali. laman natin, no? Mali. Oo. Pero pag Spirit Kaya at soul dapat mas nagkampi, high talaga walang yung magagawa yung Spirit. laman. Oo. Mas High manatili talaga yung dapat yung Spirit. Kasi dalawa lang ang po pwedeng mag-control sa tao. Is it spirit or body? Tama ba? Tama. Opo. Soul. Spirit or body. Opo. Si soul susunod lang. Opo. Hindi Susunod po. sa dalawa. Oh, ano? Si body ang Body. Si susunod Badi lang. ang susunod. Si body ang susunod? Ayun, nasa kasi bishop eh. Ang soul. Ano ang natin, nasa- oo. The main faculty of the body is the Oh. soul. Oo. What the soul thinks, the body will do. Oh. Sabihin, Susunod. if you think bad, Susunod you na will do katawan. bad. Mm-mm. If you think good, you will do good. Kaya So, rin- susunod lang yung Sa katawan. soul na sa talaga. Ito, may versikulo po. Oh. Romans Yeah, yeah. 6, Ano? 7. Romans? 8, Romans. verses 6 to 7. For to be carnally minded is death, Opo. but to be spiritually minded is life Yan. and peace. Hmm. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Those who are in So then, cannot- They that are in the flesh cannot please God, Yan. but ye are not in the flesh, but in the Spirit. It so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of his. Maganda sa Tagalog, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay, kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay Makikiadik sa pakipagaling Diyos. laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi mag-aari. At ang nasa laman ay hindi nakakalugod. O di, ano, parang laman. Bakit? Oh, kaisipan ng laman. Ah, At saka, espiritu. Meron po kasing ano, Oh. Nature, meron ng ano merong tayo. physical mind, which is our brain. Oh. Pero meron tinatawag na soul mind. Kaisipan ng laman. Oo, Oh. kaisipan ng Maganda ano, doon siya, and maganda. spiritual mind. Oh. Ano pong mind yung ano, physical mind, which is our brain. 7. Nadidictate naman po ng ating Physical soul. mind, it is our body. Yes, our body, yung Oh. brain yun, yung brain. Soul mind, Soul mind, ito yung yun, sa soul part Tama. na Oh. mind, na siya ang pinaka Siya yung nagko-control, nagpa-function para main gawin. faculty ng body. Oo. Siya ang nagdi-dictate sa body. sige, sa ano yan? sa text, Oh. maganda rin, no? At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay. Oh. Kung si Kristo talaga sa inyo, no? Kung si Kristo nasa inyo, At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Dadapot ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu ninyo yung bumubuhay na mabuti kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mabuti kay Kristo Jesus sa mga patay ay nagbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Oh. So, Verse 10. Opo. kailan madadaig? Parang gano'n, kailan madadaig ang alin? Anong alin? Ang dadaigin? Laman? Laman. Oh. Pag nasa ano sa Kung ang Espiritu ni Kristo nasa atin, nasa isang tao. Opo. Kasi kung walang Espiritu, patay. Well, yun nga, di ba? Patay ka sa Espiritu ni Kristo Kailangan kailangan. nasa iyo. Kaya yung 2 Corinthians 5:17, di ba? Sabi, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yun yung connection nyo. Di ba? Kung ikaw physical na, nung tatanong ka, naranasan ko ba ito? Kung ano kung ang pinag-usapan, physical lang physical life. Life. Opo. Pag na kay Kristo ka, Patay na yun. di ba? Yung lumang pagkatao, the old has gone, the new has come. Di ba? Pero, ang common sa mga Kristiyano, the old has Ibalik na dun. has stayed there.
Yan lang. Di ba yung mga Kristiyano, no? Huwag Mayroon. mangyari, Di ba? hindi siya. Ngayon pa rin Huwag eh. nawang mangyari. Ay, Hindi, meron ko man yung mga Kristiyano ganyan, ano, ganyan pa rin eh. hindi na burn again na siya. Burn again eh. Oo. Kasi May, nga, may asawa. Oh, baka bago na masawa. Balik na Meron asawa. ka, asawa. Oo. Pagdating dito, yung sekretary niya, asawa pa rin. Abay, Di ba? Yan. Tapos, the old has gone. The old wife has gone. Ay, di siya. The new wife has come. Ano ba yan? Matindi. Napakatindi. Oh, kaya nga eh, di ba? Sige, tuloy natin ito. Usapan natin, ano. kilala ko yun. Kilala ko. Ito, pumasok na naman yung mga annihilationists, ano. may mga- Generally teach that man's spirit is part of God's spirit. Yung sabi na ano, originally bred into man and interpreted Ecclesiastes 12:7 to mean that at death each individual's portion of God's spirit simply returns to God again. Oh, yan nung hiningahan daw ng Diyos ang tao, Sa kanila, naging kaluluwang may buhay. According to them, yung inihinga ng Diyos na yon, it is God's Spirit. fight and lose. Ayun. See? Di ba? Is it God's Spirit? O ang inihinga ay breath? Buhay lang. Buhay, di ba? Buhay lang. So, nung inihinga ng Diyos ang hininga na yon, kung yan ay spirit, di ano, merong spirit ang tao, di ba? Nung ano, hindi pa yung tatlo na yung bahagi, andyan na eh. So, when God breathed, no, and that breath is the Spirit of God, so meron two spirit na pasok sa tao. Oh. The Spirit of God and the Spirit of man. Magkaiba ba yun? The Spirit of man and the Spirit of God? Galing sa kanila. Kaya nga ano. Oh. Ano, parang di ba yung bishop, naalala ko tuloy yung ano, di ba? Dinala ng masamang espiritu. Ayun kay Saul, di ba? Si Jesus, di ba? At pinadalhan siya ng Oo. masamang espiritu galing kay Lord. Okay ba? Kaya ganun, di ba? Kailangan malaman anong Ayan, yan kailangan, oo. Ano espiritu yun? Meron bang espiritong masamang espiritu galing kay Lord? O, di naman kaya kailangan mong ano yun? May nakalagay yung Holy Spirit din nakalagay. Sa version ng Bible na kung Holy Spirit ang nakalagay din na yun. Kaysa parang magiging contradiction naman sinasabi. Umalis ang Holy Spirit eh. Meron umalis na Holy Spirit kay kay Saul, di ba? Oo, para magkakontradict naman dun sa ganyan ang sa... account nun eh. Ano siya na... Ang Diyos ay hindi nanulukso. Pero di ba, para itoksin siya. Parang ganyan yung Sige, tuloy natin itong usapan natin. Ito yung mga annihilationists. To mean that at death, each individual's portion of God's Spirit simply returns to God again. Yun yung Espiritu daw ng Diyos, no? Galing kay Lord. Babalik doon sa Diyos. Pero sa atin, life yun. Yung klaro, no? Yung pag-aaral natin, yung and the Spirit will go to God who gave it. Di ba? Will return to God who gave it. It is life. Ganda ng Tagalog nito. At ang alabok mauwi sa lupa gaya ng una. Ang diwa yung ginamit ko, ay magbabalik sa Diyos. Yung diwa. Sa Buhay eh. Oo. Diwa, Hindi sinabing, at ang Espiritu ng Diyos ay babalik sa Diyos conscious on, tama-tama. na may bigay Diwa nito. nakalagay dito. Diwa ang ibinigay ng Diyos doon ng hiningahan. Kaya kailangan pag na-interpret na naman, ano? Regalo pala. Okay, but there can be no question that there are spirits who exist as individual personalities. Oh. Salmo 104, talatang 4. Matthew 12:43 to 45. Hebrew 1:14. Oh, ayan, isa-isayin natin, basahin natin. Huwag na tayo ma-confuse, no?
Awit 104 verse 4. 104, verse 4. At na siyang gumagawa sa mga hangin na mga sugo niya, ang kanyang mga tagapangasiwa ay alab ng apol. 104 ng awit, verse Tagalog 4. yun. English version, sabi nito, He makes the winds His messengers, Spirit. flaming fire His ministers. Okay. Yung hangin na tinutukoy niya rito, yung spirit. Or the spirit. Sa King James Version. How about 12:43 and 45 ng Matthew? When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking and findeth none. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Yung bad spirit, unclean spirit, na lumabas sa tao. May unclean, ano? Natapat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig nang mahanap ng kapahingahan at hindi makasubok. Kung magkakaroon yung sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasumpuan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Oh. So, anong spirit ito? Sabi doon, unclean spirit goes out of a man. Sabi sa 45 po, Mhm. kung So, magkagayon, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila ay nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahi ito. okay. Unclean So, merong tinatawag na unclean spirit, tapos umalis. Diba? Sama pa. Kasama pa ng dapat. Sama pa. Tapos babalikan niya. Sasama pa. Nakitang walang ibang tubira. Oo. Babalik. So, kaya pag umalis siya, kailangan merong occupy. Dapat Diba? pag siya. Tapos pag nakita walang nag-occupy, di na inoccupy ni Holy Spirit, Babalikan. Babalik. babalik siya, may kasama pa. May kasama pa. Doble. Di ba? Magiging worse siya kaysa sa dati. 14 ng Hebreo. Sa prayer, kaya sa prayer, Lisa, Hmm. Panginoon, alisin mo sa kanya ang takot, alisin mo sa kanya ang mga masamang Balisa. kaisipan, gano'n. Dapat palitan mo yun. Palitan mo ito Oo. ng pagtitiwala sa iyo. Pananampalataya, pamumuhay. yan. Parang inempty mo siya, Kailangan ibalik. ilagyan mo siya ng ano, Mm. lagyan mo siya ng, Papasukin. papasukin mo yung kabaliktaran ng good naman. Yung bad na tinanggal mo, palitan mo ng Katwiran ng good. Diyos na Oo. Sa prayer po, no? Kasi katulad nun, lumayas, pinalayas Oo. na yung ano. Kasi, di ba si Paul din sabi niya kailangan niya maghubad. Pag naghubad ka, you need to put on. Put off, put on. Di ba? Or else, when you put off yung old nature, tapos hindi ka magbibihis ng bago. Manatili kang hubad. Oo. Di ba? Yun. Kaya merong Sa 14 Hebreo 1, hindi sila sa lahat ng mga espiritu na magapaglingkod ng mga ginugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. Hebrew 1:14. Opo. Different spirit to na individual personalities. Masamang espiritu, merong good spirit. Okay, tingnan natin. Hebrew 1:14. Are they not all ministering spirits? Oh, Yung ministering spirit. naman to, sent for to Oo. minister for them who shall be heirs of salvation. Kita nyo, spirit dito, merong bad spirit, Meron namang ministering spirits. No? Good spirit ito, no? Good spirit. Anong purpose? Bakit sila isinugo? Para mga mana ng kaligtasan. Paglingkuran. Paglingkod. Sino paglilingkuran? O alalayan? Na magmamano ng kaligtasan. Oh, no? For the sake of those Kapakinabangan ng mga magmamana who ng will kaligtasan. inherit salvation. Amen.
Amen. Sino itong mga ministering spirits na to? O, tingnan natin. Anghel, di ba? Anghel ba yan? Anghel ba ito? Opo. Nagtanong na naman, ano? Nagtanong, who is the ministering spirit? Is it an angel na may mga pakpak like Gabriel? Oh. Or mga messenger of God? Oh, di ba? Di ba sa Book of Revelation, isulat mo ito sa anghel, Opo. to the angel of the Lord, oh, to the angel in the church of Sardis, Philadelphia, everything, di ba? Di ba nung nakulong si Peter, ng angels, si Paul? Si Peter, Si Peter, si Paul, di ba may angel na? Angel, oo, yun, angel. Kaya, pagdating sa angels na naman, kailangan na naman nating tingnan kung is it literal angel or Mga minister. katulad mo, angel ka rin eh. Minister. No? Messenger. Yung the messenger eh. No? Si Peter kasi nung dumating, biglang putol yung Oh, ayun, ano yun, yung kay Paul, yung kay Peter yun, ano, nung pati yung sa paa. talagang kusa eh, no? Sarado ba? Yun. Oo, yung pintuan. Nagbukas. Pero ito yung 114, is it literal angel? Kasi ministering spirits eh. Sino isang Di ba? minister ng spirit? Sent out eh. Anong purpose? To render service for the sake of those who will inherit salvation. Is it literal angel? O ikaw yun? Sabi ng 13, may angel na tinukoy sa 13. Oh, yeah. Tingnan May niya. angel na tinukoy sa 13. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. But to which of the angels has ever said, yeah, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, ito na, yung subject, ano? Are they not all ministering spirits? Nasagot. For to minister. For Nasagot. salvation. Literal angel. Opo. Di ba? Para hindi ka mahula-hula. Hindi. Kaya kailangan mo tingnan ng context eh, no? Nandun lang, kailiro lang. Kahit sa susunod na chapter, hindi pa rin na angels. Chapter 2, verse 2. Okay, so sabi nga, why then should it be so difficult to believe that a man's spirit exists as a separate personality? Okay, so God said in Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our image after our likeness. Not let us make man part of us. Hindi yan sinabi, no? Thus we read of the spirit of man which is in him. In 1 Corinthians 2:11. Not the spirit of God which is in a man or in man. So, man's spirit is different from God's spirit. Diba? Amen. So, sabi nga, Sabi na ni Lady na yung espiritu ng man is part ng God's spirit. Pero pinatutuhanan na dito na separate yung man's spirit. Hindi siya God's spirit. Magkaiba. Magkaiba. Espiritu ng Diyos na espiritu ng tao. so, basa nga po 1 Corinthians 2:11. Pagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng espiritu ng Diyos. Dalawang espiritu yung tinukoy. Dalawang espiritu tinukoy, espiritu ng Diyos. At saka espiritu ng Diyos. Spirit of God. The spirit of Separate God, siya. Hindi siya isa. Isa. different, no? O magkaiba. The spirit of man is different from the spirit of God. Tama kasi dun sa James 26, the body without spirit is dead. Oh. Ibig sabihin, may spirit siya, pero walang spirit ng Diyos, kaya patay siya sa harapan ng Panginoon. Kaya nabubuhay siya. Kaya iba yung samantala, espiritu ng tao, espiritu ng Diyos. So, nang ang tao ay magkasala, ang namatay, spirit. Opo.
ng tao. ng tao. Oo. Hindi ang katawan. Hindi po. Yung spirit Kasi nga, ng tao. Nung magkasala si Adan at si Eva, buhay pa rin eh. Dahil sila, Buhay pa eh. yung spirito nila ang nagkasala. Kaya yun ang patay. Espiritu nagkasala. Opo. Pero ang gumawa ay laman. Opo. Pagsuway kasi sa Diyos. Ah. You surely. Oh, ano ibig sabihin ng yung ibig sabihin ng spiritual death? Separation. Literal death Paghiwalay. or separation? Separation. Hiwalay. from Eh, di ba, yung pagkahiwalay Opo. ng tao sa Diyos. Mm-mm. Pero spirit of man is dead, sabi nga. Buhay pa rin ang spirit ng tao? Patay. Patay, namatay. Oh, Kasi ang ating spirito, ito yung ginagamit natin pag-ugnay sa Diyos. Pakipag-ugnay sa Yung Panginoon. ating soul naman, ito yung ginagamit naman natin sa pag-ugnay dito sa sa mundo. mundo. Oh. Okay? Malinaw? Para sa Diyos kasi spirito. Oo. So, ito. As with regard to the soul, so with regard to the spirit. We read of the spirit. Anong spirit? Neuma. Di ba? Of man, which is in him. No? In 1 Corinthians 2:11. And are told that the Lord formed the spirit. No? In Hebrew, ruwak. Of man within him. Meron dalawang no? Isang Grego salitang neoma at isang ruwak. Oh. Ano ang kaibahan ng neoma at saka ruwak? Ruach is the breath. Yung pneuma is the Holy Spirit. Okay. Yung neoma, breath. Yung ruach po. Ruwa. na hindi- Yung ruwak, yung breath. Wind or breath siya. sabi rin, and are told that the Lord Pneuma. formed the spirit, or in Hebrew, ruwak, no, of man within him. In Zechariah 12:1, sabi rin, and the Lord himself yielded up the ghost. No? The ghost. Nalagod na. This is when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Okay. So, basta Zechariah 12:1. 12:1. Ang hula ng salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na nag-uunat ng langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at naglalang ng diwa sa loob ng tao. Lalang Yung ginamit, diwa? Opo, diwa. Diwa. Spirit ng tao. Spirit of Formed the spirit of man within him. Holy Spirit of God. So, Formed. tuloy natin yung next topic nga. The spirit and soul, not the same. Matapos natin ito ngayon. No? Ang espiritu at saka yung kaluluwa, separate being. No? Not the same. So, the spirit and the soul, both being immaterial. No? And being closely interrelated. Both are with the body. Pareho raw, no? Nasa Pero interrelated sila, no? Have some of the same function ascribed to them in the scripture. And are some spoken of interchangeably. Though never synonymously. Interchangeably, pero Hindi magkakaroon. hindi raw synonymously, no? But in addition to 1 Thessalonians 5:23, na binasa natin kanina, there are several other passages of Scripture which indicate clearly that they are not one and they are not the same. Tama? In Hebrew and in Epistle, for example, we read
Hebrew 4:12, for the word of God is quick, living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. No? Meron pong meron pong magkaibang bahagi. Dividing of soul and spirit. Sabi sa Tagalog, kasalita ng Diyos ay higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. And to the Corinthians, Paul wrote with respect to the believer's body. With respect to the believer's body, no? 1 Corinthians 15:44. Basa nga Tagalog, It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Oh. Soul, natural body, Natural body. spirit, spiritual body. Spiritual body. Sabi nga, as the soul is the seat of man's emotion, desires and affections, the spirit is the seat of his intelligence and judgment. No? The troubled emotions which the soul feels are the results of adversity which the spirit has recognized or appreciated. According to 1 Corinthians 2:11, all human knowledge is ascribed to the spirit of man, which is in him. It is defined in lexicons as the rational part of man, that upon which the Spirit of God works, and by which he perceives and grasps divine and eternal things. Tagalog nga nito? Yung binasa natin na ito. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakakilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Okay. So, sino nakakilala sa spirit sa ano? Ang Espiritu ng Diyos. Nakikilala ng ang Diyos Espiritu ang ng tao? Nakakakilala. Ang Yung tao, Espiritu tao ng rin. tao. Okay. Tungkol sa Diyos, Espiritu ng Diyos din. Hmm. So, when we become a Christian, nagsanib yung espiritu ng tao at espiritu ng Diyos. Karoon tayo. Opo. Nag-connect. Nagbibigay siya ng Siya yung nagtuturo. Siya Oo. yung nagbibigay sa atin ng paliwanag. Yung Holy Spirit. Holy Spirit. Di ba? Kahit nga saan, sabi, hindi kayo marunong manalangin. Siya po'y nagtuturo Diba? ng manalangin. Pero, ang espiritu ang siya magtuturo. Sino tuturuan na manalangin? Buong katauhan? O yung espiritu ng tao? Espiritu ng tao. Tuturo ang manalangin lang. Kaya po sabi doon life. ang mga bagay na tungkol sa spiritual, hindi kaya unawain Tao. ng espiritu ng tao. Hmm. Only yung kanya lang, sa kanya lang, yung kanyang kalagayan lang kaya niyang ipaliwanag ng kanyang espiritu. Pero Pero yung yun dun sa patungkol sa Diyos, hindi kayang ipaliwanag ng espiritu ng tao. Ng tao. Yung iba nila Espiritu kung ng nasa Diyos. kanyang espiritu ng Diyos. kaya nagpapaunawa. Papaunawa. So, merong espiritu ng Diyos na umuugnay sa espiritu ng tao. Amen. Upang ang mga spiritual na bagay ay maunawaan Tao. Ng tao. ng isang tao. Amen. Yung sinabi sa Meron po dito sa 1 1 Corinthians 2:15. 2:15. Oo. But he that is spiritual judgeth all things. Mm. Yet he himself is judge of no man. Mm. Parang may bisita po. Nakita ko yung bisita ko iba ang takbo ng kanyang pananalita. Ma-decision ko kaagad na ibang espiritu niya. Kasi may espiritu Opo, tayo. may discerning spirit ka. Yan na nga yung galing Oo. sa banal na espiritu Dahil sa nasa yung espiritu. Yun na lang, di ba? Hindi pa tayo born again, hindi naman natin maintindihan yung salita ng Diyos. Opo. Oo, di ba? Kada basa mo eh. Pero nung na-born again, parang naging Oo. Kasi Parang may espiritu nabukas. ka ng May Diyos. discernment. Yan. Parang nagpapaliwanag sa iyo. Katulad nung nangyari sa bahay namin sa North Fairview, may dumating doon na kasama nung lang sabi na anak daw siya ni Lucio Tan.
Lucio. Oh. Tapos sabi sa akin, Pastor, suportahan kita. Punta kayo dun sa hotel sa Makati, malaking hotel. Na pag-aari ni Lusutan. Magkita tayo. Pagdating ko ron, kasi ano bang auto gusto mo? Sabi na, mayroon akong sasakyan na naka-stack sa bahay. Hindi ko basta-basta mapaniwalaan. Pero ganun pa man, dahil kalagaling namin na Ondoy, at tapos na Ondoy, pumunta pa rin ako. Pagdating ko ron sa hotel ng Makati, yung corner ng Ayala at saka Avenue, Makati Avenue. Nandun yung hotel. Pag-aari ng papa niya. Tinatanong ko yung member, sis, nung dumating ka pa, nauna siya eh. Nung dumating ka pa rito, tumuloy ka sa opisina niya. Sabi niya, hindi po eh. Pinaupo lang ako dyan, tapos dumating din siya. Sabi ko, hindi anak ni Lusutan niya. Kasi kung anak ni Lusutan niya, hindi diretso ka rin sa opisina niya. Parang binubul lang tayo na, huwag kami wala dyan. O ngayon, maya-maya, napagalaman ko, nakikitulog na ngayon doon sa paktiran. Sabi ko, wala yata matira nito, binubul lang tayo. Panggap lang. Ano siya ni Lusutan? Okay, so tuloy natin yung ating ano. It has been rightly said, world consciousness belongs to the body. Tama? Matthew 6:22, 1 Corinthians 12:14-17. Self-consciousness to the soul. Matthew 16:26. 1 Peter 1:9. And God consciousness to the spirit. Romans 1:9. Romans 8:16. Okay? Tama to? Yes. No? Tama. May kanya-kanyang Oo. separate na. Di ba? Kanya-kanya May kanya-kanyang consciousness. Di ba? Yung parang yun ang utak, ano? Ito ay belongs to the body. Masahin na lang ninyo yung ano. Sige, basa nga 6:22 na Matthew. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kapag nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Okay. So, meron tatlong consciousness nga. Self-consciousness to the soul. God consciousness to the spirit. Meaning to say, meron tayong tatlong bahagi. Yung katawan, ang kanyang kaisipan, no? No, yung mga bagay sa mundo na ito, bagay yung sa katawan, ano eh. At yun namang kaluluwa, ano yun? Self-consciousness. At yung espiritu ng tao, God consciousness. Paano nga magkasala ang namatay yung spirit? So nawala yung God consciousness. God consciousness. Puro self-consciousness na lang. Tsaka yung soul consciousness. Di ba? So, never is it said in Scripture that beasts have spirit. No? Except in Ecclesiastes 3:19-21. Tingnan nga natin, 3:19-21, Ecclesiastes. 19:21. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts. Tagalog na. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyayari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga. At ang tao ay wala namang alang higit sa hayop. Sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Okay. So in other words, yun nga, yung spirit na sinasabi sa hayop, no, na pagka nagkamali ka na naman, there are two parts doon sa hayop. Na meron siyang body at meron ding spirit na sinabi. Pero yung spirit doon, it is not part of the body, but it is life itself, galing sa Diyos, no? Buhay, hininga, ng ano. Yun ang tinutukoy. Kaya,
Ginagamit ng Anihisulis yung verse na to Oo. para sa kanila, pabor sa kanila. Pabor. Yun. Oo nga eh. No, ano yan? Dichotomy? Dichotomy. Kasi meron pa nila na dichotomy tsaka trichotomy, no? Dichotomy. Pagka dichotomy, dalawa lang ang bahagi. Yung No. spirit sa soul, Oo. isa lang. Isa lang, no? Body, tsaka yung soul and spirit, same lang yun. Isa lang yun, di ba? Pero yung trichotomy, body, soul, and spirit. Ang talata, 1 Thessalonians chapter 2, chapter 5, verse 23. So next, this passage is no revelation as to the nature of man or beast. Those who cite it to prove that the dead are dead seem to overlook or ignore the fact that the folly to learn by human wisdom and experience what was good under the heaven. In Ecclesiastes 2, 1-3. So, strangely, those who use 3:19 na Ecclesiastes hanggang 21 to prove that men die like beasts seldom quote from verse 19, no, that praise which is so characteristic of the book, all is vanity. Di ba? Yung Ecclesiastes, ano? Kung ititignan mo yung 7:1 and 2. To prove that it is better to die than to live. Or when you live, gawin mo yung gusto yung ano na, samantalahin mo na. 'Di ba? Parang ganoon eh, no? Habang nabubuhay ka, magpakasaya ka na lang, enjoy life, no? Everything, total mamamatay lang din katulad ng mga hayop. Yun ang katahiran ng pagmayaman. No? Yun nga eh. Right, is your soul. Yun. All is vanity. Pero yung author din ng chapter 7 verse 2, ang author ng 13 ng 12, 'di ba? Ng 12, no? This is the conclusion of the whole matter. Fear God. No, matakot kayo sa Diyos. Sundin ang kanya mga utos. Keep this commandment. Sapagkat ito ang katungkulan ng tao. No? Bakit? Kasi nga merong paghatol. 'Di ba? Na darating sa mga tao. These are simply the observations of man under the sun, simply. And do not prove, no? Observation lang yun. Not at all prove that beasts have spirits or that man and beast die alike. No? In contrast to this record or recorded observations of the natural man who have the declared word of God, that it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. There is the judgment na nag-aantay sa mga tao. No? In Hebrew 9:27, no such thing is ever said with respect to the lower animal creation. Wala pong ganitong sinasabi sa sa mga hayop. Disappointed unto men lang, hindi naman unto men and Oo, animals. hindi no, hindi sinabing men and animal to die once. Di ba? Okay, Ecclesiastes is an inspired record of man's futile effort to learn the truth by human wisdom. It is limited to man's knowledge of things under heaven and afford ample evidence that man, by searching, cannot find God. Characteristically, its horizon is the grave. Yeah? Thus man, by the possession of a spirit, has another relationship to God which the brute does not have. Amen? Ang tao ra na meron pong espiritu, meron pong pwede makipag-ugnay sa Diyos. Pero ang hayop ay hindi po pwede makipag-ugnay o magkaroon ng tinatawag na pakikipag-relate sa Diyos. So, sa kabilang buhay ba may hayop pa rin? Sa picture ng mga Sa kwento no? Sa no? Oh, di ba? meron pa rin. Di ba sa Bible meron yung raw sa Revelation,
Yung hayop daw dun hindi na mababangis, wala nang... Mabait na. Mabait na. Kaibigan na ng mga tao. Nabuhay na din. Ano? Hindi kaya ito yung mga hayop na nasa lupa na nabuhay doon. O meron na talaga doon mga hayop talaga na ano. Di ba? Kasi nilagay tayo sa Garden of Eden na kompleto eh. Parang gusto hindi tayo sa ganun. Yes. So, God is called the God and the Father of spirits. Number 16:22. Not of souls. Di ba? Not of souls. This explains why angels are called the sons of God, while animals are not. Di ba? So, true. The soul is still the seat of man's being, so that he is called a soul. No? No. But this place will someday be given to the Spirit. So that we read in 1 Corinthians 15:44, it is sown unnatural, no, or body, it is raised spiritual body. Indeed, even in the intermediate state, when the body is put off, the scriptures identify man with his spirit rather than with his soul. Hence, the spirit is in prison in 1 Peter 3:19, and the spirit of just man made perfect. Diba 3:19 ano? Pero yung kaluluwang, yung spirit in prison doon, in particular, yung mga kaluluwa o mga taong nabuhay ng panahon ni Noah. So, the soul is more closely related to the body than is the spirit. Angels are not said to have souls. But man has a soul and is called a living soul to distinguish him from angels, which are pure spirit. Thus, the link which associates man with the lower animal creation. His soul distinguishes him from the angels. On the other hand, the manner in which his soul was imparted and the fact that he also has a spirit distinguishes him from the brute creation. He stands between the two. Diba? In Psalms chapter 8 and in Hebrew chapter 2 verse 5 to 8, so clearly teach God has a glorious purpose for man and will yet crown him with glory and honor and set him over the works of his hands. While we see not yet all things put under him, we do thank God, see Jesus crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. In verse 9, he is the believer's assurance of glory to come. Amen. So, next na pag-usapan natin sa Tuesday, ano po? About death, no? Kamatayan, o yung pagkamatay. So, tayo po ay manalangin. Pastor Berinya, close us in prayer. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katuruan na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Patuloy po na lalo mo pong ibukas ang aming pagkaunawa tungkol sa mga bagay na ito, Panginoon. About nga po, Panginoon, sa mga salita na nagkakapare-pareha pero iba po, Panginoon, ang ito po yung nilalarawan. Kaya salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo po na ginagawa po ng inyong lingkod si Bishop Jesus Roque. Lord, bless mo po, Panginoon, ang kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain ng kalakasan at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ganyan din po kami, Panginoon, magkakapatid, patuloy mo rin po kami, Panginoon, na bigyan ng malawak na pagkaunawa, Panginoon, para po amin po itong magturo rin po sa mga dapat turuan, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala at aasa, at ito lamang po ang aming pararangalan, luluwalhatiin ka namin sa aming mga buhay. To God be all the glory, in Jesus' name we pray. Amen.
So, Pastora Emily, ito po yung manual natin, no? Man, His Nature and Destiny. Paano po ipapadala ito? Papadala ko ba kay Brother JC? Okay, God bless po sa bawat isa, no? So, sa mga estudyante.